What's up mga kailans? For today's video ay gagawa po tayo ng organic super power juice. Pure organic po ito mga kailans, walang halong kimikal. At minabuti lang po natin mga kailans na i-voice over dahil sobrang ingay po yung tubig na ginagamit natin sa paghugas mga kailans. At ayun, ang inuna po natin ay yung pipino na tira po natin sa ating ginawang kinilaw mga kailans. Ang sarap kasing kilawin dahil fresh na fresh at galing po yan sa ating munting garden sa backyard. Buti nga may naabutan pa tayo. At yun, sinunod po natin yung beetroot. Ito palang juice na ito mga kailans ay tasted na super effective dahil ilang taon na po natin ginagawa ito mga kailans. Kaya pwede po ninyo itong gawin sa inyong bahay kapag ikaw ay hardworking. Pero kung hindi naman ay wag na dahil hindi lang ito magastos kundi napakatrabaho pa mga kailans. At ayun, tuloy-tuloy lang po paghugas natin mga kailans. At yan, sinunod po natin ay carrots. At ayun, hugasan po natin na maigi dahil pagkatapos po nating i-drain yan ay i-chop natin at isa lang na doon sa juicer. At yun, ang sinunod pala natin ay luya. At ang kasunod ay kamatis. Yun pong kamatis natin mga kailans ay galing sa munting garden natin at bumili po tayo sa labas dahil kaunti lang po ang meron tayo. So kailangan nating bumili mga kailans. At yan, ang kasunod ay broccoli. So kailangan nating hugasan na maigi mga kailans upang walang mahalo na insekto para sure na malinis. Ayun, tuloy-tuloy lang ang paghugas mga kailans. At yon, ang sinunod natin ay ang celery. Yung pong celery mga kailans ay kailangan natin itapon yung bandang ulo niya dahil may mga marka-markang lupa mga kailans kahit nahugasan mo na maigi. Kaya ginagawa natin dyan ay pinuputol natin at tinatapon at saka yung mga medyo hindi na magandang mga dahon doon sa bandang kabilang dulo niya. At pagkatapos niyan ay i-chop na natin pagkatapos makatulo mga kailans. At yon, ang kasunod ay ang kale. Kailangan hugasan talaga siya na maigi mga kailans, lalo na yung kale na yan dahil madaling mapagtaguan ng mga insekto dahil kulot-kulot po yung dahon niya mga kailans. Ayun, dire-diretso lang ang paghugas. Kaya sobrang ingay yung tubig niya mga kailans na ginagamit natin. Dahil in-sprinkler natin. Kaya bino-voice over na lang natin at isinunod natin ang green apple. Medyo dry yung green apple mga kailans kaya isa lang ang hinahalo natin. At last but not the least ay yung spinach mga kailans. At fresh na fresh din po yan dahil galing po yan sa ating munting garden. O diba, ganyan na mga kailans. Ayan, kailangan lang talagang hugasan na maigi at i-cut po natin yung medyo matigas na parte ng ano niya. Ayun, tuloy-tuloy lang ang paghugas mga kailans. O diba, pagkatapos niyan ay i-chop mo na naman. At ang pinakamatrabaho niyan mga kailans ay yung paghugas ng juicer machine. Lalo na kapag wala kang sistema pag
salang mga kailans dahil bumabara doon sa ngipin ng juicer. So napakahirap linisin mga kailans. Kaya itong juice na ito ay super effective pero matrabaho na magastos pa mga kailans. Kaya yon, tuloy-tuloy ang pagkat natin. Meron kang mabibili nito mga kailans sa mga supermarkets. At syempre, meron na pong halong mga preservatives yan. Kaya mas maganda mas masarap kapag tayo ang gagawa dahil pure organic siya. Wala talagang halong kung ano-ano. Kaya kami ayaw naming bumili sa supermarket. Gumagawa kami ng sarili namin mga kailans. At ayun, ikat natin ng medyo maliit na piraso upang madali siyang ipasok dun sa butas ng juicer. At ayun mga kailans, umpisahan na nating hiwain yung ating mga gulay. At yung carrots natin mga kailans ay kailangan putulin natin yung mga dulo niya. Kasi may mga sira-sira na sa dulo. Ang iba ay may mga lupa mga kailans. Kaya kailangan natin putulin. Ayun, inuna natin yung matigas niyan pag ano. Kaya ang technique natin yung mga kailan sa pagsalang ay inuuna natin yung matigas, palamanan natin ng malambot. Tapos ang pinakahuli nating isasalang doon sa machine ay yung pinakamalambot upang madali lang linisin yung blade. Yun lang ang technique mga kailans. Yung mga dahon naman ay lumulutang kaya kailangan haluan mo ng medyo matigas-tigas kapag pinapakain mo na doon sa machine. Ayun ang beetroot mga kailans. Kaya noon ay may mga tanim tayo dito. Halos lahat na gulay. Pero ngayong season na ito ay wala na tayong tanim dahil maaga tayong umalis dito sa bahay. Walang mag-alaga. Kapag magtatanim ka kasi mga kailans, alagaan mo ng mabuti. Kapag hindi ay hindi ka bibigyan ng magandang resulta. Mataba na gulay. Kaya ayun, tinatanggal pa natin yung medyo hindi na maganda mga dahon mga kailans. O diba, matrabaho siya mga kailans. Pero okay lang dahil ramdam mo talaga kung gaano siya ka-effective. Kaya hindi ito maganda sa mga tamad mga kailans. Dahil sobrang matrabaho. At useless naman kung inom ka nito pero hindi ka naman nagpapagod. Kaya gumagastos ka lang at nagpapagod sa paggawa kung hindi ka man lang magpapagod. Kaya yun, dire-diretso lang pag hiwa mga kailans. At saka yung kamatis ay tinanggal natin yung ibang buto niya. At ayun, tapos na po natin hiwain mga kailans. Mayroong kamatis yan na green. Fresh na fresh yung mga kailans. At siguraduhin natin na maghugas na naman tayo uli ng kamay upang tsakin na mas malinis pa ang ating finished product mga kailans. At ayun, umpisahan na natin na
isa lang mga kailans yung ating gulay. At ayun, kung hindi ako nagkakamali mga kailans, 10 klaseng gulay yung ginagamit natin. Asyam pala, isang prutas. Yung green apple. Kapag maganda yung bunga ng ating Fuji apple ay yun lang ang ginagamit natin. Pero ngayong season na ito ay maagang kinain ng mga squirrel mga kailans. At iniinjikan ng mga firefly. Kaya hindi maganda yung bunga ng ating Fuji apple sa backyard. Kaya yun. Kapag wala kang sistema pagsalang niyan mga kailans ay napakahirap linisin yung iyong juicer blade. At lumilipad yan mga kailans kapag hindi mo takpan. Kaya kailangan pag laglag mo ay sundan mo ng takip mga kailans. O di pa sobrang matrabaho mga kailans. Pero kalimutan mo na lang yung time kung paano mo ginawa dahil sobrang effective din niya. Kaya yun, tuloy-tuloy lang ang pagsalang mga kailans. At pagkatapos niyan, pag medyo nakarami na dun sa maliit na pitcher niya ay i-transfer natin dun sa malaking pitcher. At pagkatapos na natin lahat ay i-mix natin yan mga kailans na maigi upang pantay yung pagkahalo niya. Dahil ilagay natin yan sa cup na meron na mga straw. At ayun mga kailans, tuloy-tuloy lang ang pagsalang. O, di ba? Ganyan siya ka matrabaho mga kailans. Hindi biro. At lalo na yung paghugas na niya mga kailans. Na kailangan ng medyo mahabang oras. At ayun mga kailans, medyo puno na yung maliit na pitcher niya na sumasalo doon sa juice na galing sa machine. Kaya tinransfer na natin doon sa malaking pitcher. Kaya binoise over na lang natin mga kailans dahil sobrang ingay niyan. Kanina yung tubig at yan naman nung giniling na natin ay sobrang ingay nung juicer machine. Ngayon, malapit nang matapos mga kailans. Yung pala mga kailans ang ginagawa ko ay yung pipino ang lagi kong pinapanghuli at saka kamatis. Dahil madaling linisin yan mga kailans. Ayun, tapos na mga kailans. At ihalo natin doon sa nauna doon sa malaking pitcher. At syempre, imikos-mikos natin ng maigi. Yung pag hindi siya na mix ng maigi mga kailans ay napakalapot niya. Pero kapag na mix mo na siya na maigi ay parang tubig na lang siya mga kailans. At yun, nakahanda na po yung mga cup natin na meron ng straw. May sariling straw. Ayun, parang tubig na lang siya mga kailans. At
Sali na natin doon sa ating mga cups with straw. Para ready to drink na mga ka-Highlands. Pagkatapos niyan ay ilagay natin sa ref upang lumamig para napakasarap mga ka-Highlands na inumin. At ayun, sa dinami-dami ng hinugasan natin at hiniwa mga ka-Highlands, ang nagawa natin ay 4 lang na cups. So ganyan siya mga ka-Highlands. Kaya karamihan ay gumagawa ng tig-1 cup lang. Pero ako, hindi ako gagawa ng tig-1 cup lang mga ka-Highlands. Marami ang lagi kong ginagawa upang hindi ka laging gagawa dahil sobrang matrabaho mga ka-Highlands. Ayun, hindi pa lumamig ay ininom na natin